Magandang araw po sa lahat. Muli, narito naman tayo sa isa pang serye ng ating mga paggawa. Pero hindi na po ito sa makina. Ito po ay sa ating generator or sa ating genset. So, nandito po sa atin ngayon ang parts ng ating genset or tinatawag nating alternator. At bago po tayo magsimula sa ating gagawin, ay sana huwag niyong kalilimutang mag-like, mag-comment at mag-share ng ating channel at lalong-lalo na huwag kalilimutan na mag-subscribe at i-hit ang ating notification bell para updated kayo sa ating mga bagong i-upload na videos. Salamat po. Okay, nandito po tayo sa ating mesa at makikita natin ang disassembled parts o mga kinalas na parte ng ating genset or generator, or tinatawag din natin itong alternator. Ito yung nag-produce o naglalabas ng kuryente at nagsusupply sa ating bahay kung ginagamit natin ang generator tuwing meron tayong brownout. So ito yung mga parts ng generator natin or alternator na tinatawag nila. Una, meron tayong main rotor at ang ating main stator at ang ating exciter stator at ang ating exciter rotor. Sa ating exciter rotor, meron tayo dyang capacitor. Ayan. At meron tayong mga diodes. 1, 2, 3, 4, 5, at 6. So yan ang ating exciter rotor. At meron pa tayong iba dito. Meron tayong junction at saka ang ating fan or blower ng ating alternator. Sa main stator, meron tayong mga wires at kung makikita natin, meron tayong ilang coils na set. So 1, 2, 3, at 4. So 4 siya. So ang generator na ito ay merong 4 poles o 4 na poles. Makikita natin din yan dito sa ating main rotor. 1, 2, 3, at 4 sa ilalim. Ayan. So 4 poles ang ating generator. So punta tayo sa ating pag-check ng ating mga main components para malaman natin kung meron bang diferensya ang ating generator. So punta tayo sa ating pag-testing. Gagamit lamang tayo ng ating multimeter or multitester para ma-check ang mga resistances ng mga coils ng ating mga parte ng generator. So una dito tayo sa ating stator. So ayan. So i-check natin ang wires nito. So itong wires na ito, kung ating pag-iisipan, ito yung coil. Pag sinabing coil, ito yung parang windings ng ating mga wires. So makikita natin dyan, maraming winding, pero ang kinalabasan, dalawa lang. So anong ibig sabihin po niyan? Ang ibig sabihin po niyan, isang wire lang siya na umikot, kaya lang pinaikot-ikot siya hanggang sa makalabas dito. So may dalawang endpoint. Okay? So dalawang endpoint. So kung putol siya, ang wire niya, wala tayong mababasang resistance sa ating multimeter. So punta tayo sa ating multimeter. So ito ang ating multimeter or multitester. Ang ginagamit natin ay Sanwa. So paano ba to? So basahin natin. So sa resistance tayo, pupunta tayo dito sa may ohms. Kasi sa resistance, ang sinusukat natin ay yung ohms or unit ng resistance na ohms. Kasi sa electricity, meron tayong voltage. Ayan. Voltage, tsaka resistance. Tapos, ano pa yung isa? Yung current or ampere.
So, dito naman yan banda. So, makikita nyo doon, meron tayong V. Ang ibig sabihin ay voltage. At yung A naman ay yung ating current or ampere. At yung ohms natin, which is ang ating resistance. So, kung makikita natin dito, we have DCV. Ang ibig sabihin yan, direct current voltage. At yung ACV is alternating current voltage. At ang ating DCA is direct current ammeter or ampere. Okay? At ito naman ang ating ohm. So, bakit multitester? Kasi marami siyang natitest. So, voltage, resistance, and ang ating current. Kaya multi-tester. So, punta tayo dito sa ating resistance. Since hinahanap natin yung continuity or yung patuloy na pagdaloy ng kuryente sa ating wire. Kasi kung putol ang wire, wala tayong continuity. Yun ang sinasabi na walang continuity. Kung may continuity tayo, ibig sabihin yung wire continuous siya. Yung current yung flow ng current doon sa wire ay continuous. Kaya tinatawag natin continuity test. So dito tayo, umpisa tayo sa safety. Dapat sana inuuna natin pag nagche-check tayo, pag nagte-test, dapat sa times 1K tayo. Yan ang pinaka-safest. Pero since wala naman tayong current or kuryente na presente sa ating iti-test na mga bahagi ng generator, ay pupunta tayo sa ating times 1. Okay? So, madali lang ibig sabihin niya. Pag times 1, times 10, at saka times 1K, kung anong reading mo doon, i-multiply mo lang siya by times 1, by times 10, at by times 1K or 1,000. Okay, so umpisa na tayo. Check natin ang ating stator, exciter stator. Okay, check na natin ang ating stator. So ito yung wire. So ito ang ating tester. Okay, nababasa niyo ba o nakikita? Yan ating tester at iti-test na natin yung dulo sa dulo. So check natin. So ilan po ang reading? Ayan. So makikita natin na ang reading ay lampas 20. Okay. So sa ikalawang guhit, malapit siya sa ikalawang guhit, meron siyang 4 na guhit in between or sa kalagitnaan ng ating 20 to 30 reading. So kung malapit siya doon sa ikalawa, so ang basa niyan is 20, 22, 24, 26, 28, at 30. So, doon tayo sa pangalawa. Ang sagot natin ay 24 ohms. So, since times 1 siya, so ito times mo lang. So, wala ka nang, just, anuin mo na lang yung reading as is. So, ang reading natin ay 24 ohms. So, yan ang ating stator. So, i-check natin din siya sa ground kung meron siyang ground. Ang ibig sabihin ng ground or grounded, meron siyang reading sa body. Dapat wala siyang reading sa body. Since may kuryenteng dumadaloy dyan, dapat hindi siya magkaroon ng continuity sa ating body. Kasi magkakaroon siya ng short circuit. So, i-check natin. Ito yung body ng or katawan or housing ng ating stator na kinalalagyan ng ating stator. So, ito. So, i-check natin. Ayan. So, walang reading. Ibig sabihin yan, malinis. Hindi siya nakadikit sa ating housing. Kasi kung meron tong masusunog ang ating coil. Pag sinabing short circuit, mabilis ang pagdaloy ng ating kuryente. Parang ginawa mo lang yan sa battery, rinekta mo yung positive at negative. Hindi siya dumaan sa isang circuit or isang system. So, dapat dumaan yung kuryente sa isang circuit. Okay, pag sinabi nating complete circuit, meron niyang, say for example, positive, pumunta siya sa ilaw,
At yung ilaw naman, yung isang terminal, kasi ang ilaw may dalawang terminal, may positive at saka negative. So pag pumunta siya sa yung positive, pumunta sa positive ng ilaw, tapos yung negative, pumunta dapat sa negative. So meron siyang circuit. Hindi siya direktang dadaloy isang wire from positive to negative. Pag ginawa mo yan, nirekta mo yan, maraming current or kuryente ang dadaloy doon sa wire, hindi makakayanan ng wire, iinit siya. Kaya may nakikita tayong wire na nasusunog. So, ano yung circuit dito? Ang circuit dito is dumaan yung kuryente sa ating coil. Yan. At hindi siya nag-shortcut na kasi yung ating coil is kailangan niyang daanan yun lahat, yung distance na yun, kailangan niyang daanan. Pero kung nag-shortcut siya, halimbawa yung isang wire na sugatan at yung isa naman na sugatan at nagdikit sila, nag-shortcut, nagkaroon ng shortcut, ay masusunog ang ating wire. So, dyan magkakaroon ng sira sa ating mga coil. Sana po ay naintindihan nyo. So, punta tayo dito sa ating namang exciter rotor at i-check natin ang mga wires. Okay, andito na tayo sa ating exciter rotor. So, i-check natin itong wires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasaan na siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun. Kamali tayo. So, yan ang ating wires. I-check natin ang ating mga resistances. Yan. So, dapat itong tatlo or lahat sila meron kasi magkakabit. So, ayan. So, ilan ang ating reading? So, bago siya mag-5. Check natin ulit. Kung nag-0, hindi nag-0 ang ating tester. So, kailangan nating iset sa 0. Yun. Okay, so hindi na siya nag-0, times na lang natin. Okay, lagay natin sa 0 yung pointer. Ayan. Okay, nasa 0 na siya. So, i-check natin. So, times 10 ito, tandaan natin. Ayan. So, almost 0 siya. Okay. Okay. Almost 0. Okay, lahat ng wires, testingin natin. Almost 0. So, ibig sabihin yan, wala siyang putol. Okay. Yan. Almost 0. Isa, 2, 3, 4, at 5. Okay? So, okay ang ating mga wires. At dito naman sa likod, meron tayong dalawa. Okay, so nandito tayo sa side ng ating rotor. At kung makikita nyo, merong dalawang wires. Okay, alin yung dalawang wires na yon? Ayun, isa dito. At yung isa naman doon. Yun. Kung nakikita nyo yun, yan yung galing dito sa ating exciter rotor. So, may dalawa siyang output. Pupunta siya dito sa ating main rotor. Yan. So, pupunta siya dyan. So, dalawang wires lamang. So, ilang coils ang nakikita natin? So, 4. Pero, dalawang wire lang. Galing sa dalawang wire. Kung natatandaan nyo kanina, yung stator natin ay dalawang wire din. Pero, marami siyang coils. Okay, pakita ko ulit. Yan. So, marami siyang coils pero dalawang wire lang ang lumabas. Bakit? Isang wire lang siya, kaya lang parang ibinudbud. So, dalawa lang. Mag-aakala kang dalawa pero isang wire lang siya. Meron tayo dalawang wire na
endpoints. So ito may dalawang endpoints din, pero isang wire lang siya. So yun, kung nakikita nyo, yan sa taas, ito, ayan, at doon naman sa ibaba, ayun, yung isa. So kung makikita nyo yun, yan. So yan ang ating iti-test sa continuity. So ilalagay ko dito para makita nyo kung paano. So atin lamang siyang iti-test dito. Gamit din ang ating tester. Ayan. So iti-test natin dulo at sa dulo. Okay, so atin na siyang i-test at ilalagay natin ang test pads ng ating tester dulo ng wire end to end. So dito para makita nyo, yung isa ilalagay ko dito sa likod. Ayan. At ito namang isa dito. So ilan ang ating reading? Okay, magto 2. Okay, so lampas 2. So times 10, yan ang ating reading. Okay? So ang reading natin is, sabihin na natin 2 times 10 is 20 ohms. So yan ang ating reading sa ating main rotor. Nakuha niyo po? Okay, so dito naman tayo sa ating main stator. At sa ating main stator, meron tayong 4 na coils, pero ang lumalabas ay merong 8 wire. So iba ito kaysa dyan sa ating main rotor na 2 lang ang lumabas. Yun, yung wire natin dyan, isa, at yun sa baba. Okay, 2. So ano ang maiisip natin dyan? Ang maiisip natin dyan is isang wire lang to. So from doon, tapos nag-wind siya dyan sa 4 na poles ng ating rotor at lumabas siya dun sa kabila. So isang wire lang talaga siya. Kagaya rin ng ating exciter rotor, 2 lang ang lumabas sa kanya. So isang wire lang siya. May end to end nga lang. So kagaya din ng ating stator na exciter stator, lumabas 2 wire, pero isa lang siya kasi yung isang dulo niya tapos nagpaikot-ikot siya dyan at lumabas dun sa kabila. So isang wire lang siya. Pero sa ating main stator, meron tayong 8 wire na lumabas. Ibig sabihin, ang 2 dyan, isang wire lang yan na umikot. Naintindihan niyo po? So meron tayong 4. So may pair dyan, isa dyan at saka dito, isa dyan at saka dito. So bali lahat na sila ganun. So hahanapin natin yung partnering ng isang coin. So handa na po ba kayo? Ito na ang ating tester at atin na siyang i-check. Okay, ayusin lang natin ang ating camera. Okay, i-check na natin siya. So ang ating tester, ayan, check natin kung mag 0. Okay, 0 natin, setting. Okay, magandang setting. So kita nyo ba? Ayan, so, check natin yung mga coils. So separate dito, umpisa tayo dito. Yan. So, kung makikita nyo, wala silang continuity. Bakit? Kasi, hindi sila magka-partner. Ulitin ko. Dito tayo. Yan. So, walang galaw ang ating multitester. Dito naman sa kabila. Dito. So, walang galaw. So, anong maiisip natin? So, ang magka-partner niyan, isa dito at dito.
Okay, umpisahan na natin. So dito tayo sa kabila para kita nyo. Ayan. Okay. Dito tayo. Testingin natin sa 2, 3. Okay, so yan pala. Yan ang magka-partner. So almost 0 ang ating reading. Ito pala. At tsaka ito ang hindi sila magkaiba or sila ang isang wire lang sila. So yan ang ating dapat maintindihan dyan. So isang wire, so isang coin sa madaling sabi. Okay, punta tayo sa ikalawa. Hanapin natin dito. Okay, so ito since na-check na natin, hindi na natin siya isasama. So ito na lang ang natitira. Ayun. So ito na. So itong wires na ito at saka ito, yan, kapartner yan. At ito naman, pangatlo. Okay, wala. At ito, okay, same reading. Okay sila. So itong dalawa. At ito naman, yan. So ito yung last natin. So nakita na natin na walang putol yung coil. So maayos sila. Maayos ang reading nila. So pwede na natin silang i-assemble ulit. Kasi na-check na natin ang bawat parts ng ating genset or ang tinatawag nating alternator. Yan ang tawag nila dyan. So yan po ang pag-check ng ating alternator. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay may natutunan kayo. At ang sunod natin ito ay pag-assemble o pagkakabit ng ating mga genset parts or alternator parts. Salamat po.